Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu Santo ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos ang kaaway pakalatin at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sino mang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo ng isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Lunes na naman, simula ng bagong linggo. Tara, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Ako po ay isang proud member ng cycling community dito sa Pilipinas. Mula pandemic at hanggang ngayon po ay nagbibisikleta po kami. At alam niyo po, isa sa mga pinaka masarap na experience bilang isang siklista, bukod sa makarating kayo sa inyong destinasyon, ay ang makaranas po ng malasakit. Kapag po may nafa-flatan, pag po may nasisiraan, normal po sa aming mga siklista na tumigil at tignan, tanungin, anong nangyari? Paano ka namin matutulungan? Anong nasira? Meron akong extra ditong tube para sa gulong. Meron kaming alam na bike shop na malapit. Meron kaming tools para yung mga konting aberya ay maayos.
At alam nyo mga kapatid, ito pong experience sa malasakit bilang siklista po, katibayan, katunayan po na hindi makasarili at marunong magmalasakit ang mga Pilipino. Oo nga no, marunong magmalasakit. At mga kapatid, itong malasakit na ito ay ating napakinggan sa ating ebanghelyo ngayon. Si Jesus po ay nagpagaling na isang babaeng nakayukod for 18 years. Ang hirap pa, nakaganon ka ng 18 years, no? Pero ginawa niya ito sa panahon ng pamamahinga o sa Sabbath day. Ang nakakalungkot lang dito, gumawa ka na nga ng mabuti, meron ka pang haters at bashers, no? Meron pa rin hindi naka-appreciate sa ginawa ni Jesus. Pinulaan pa siya. Ang dami-daming araw sa isang linggo. Ngayong araw ng pamamahinga ka pa gumawa ng mabuti. Alam nyo mga kapatid, maganda yung sagot ni Jesus yung hayop nga na naakalag, pinapakawalan ninyo? Paano pa yung tao? Bakit hindi pakawalan yung tao? Hindi ba mas mahalaga ang tao kaysa sa hayop? Mga kapatid, magandang pagnilayan natin, malasakit. Sabi daw po, ang salitang malasakit ay galing sa dalawang salita, malas at sakit. Saklap naman ang salitang yun. No? Malas na nga, sakit pa. Pero may kahulugan po kasi ito, mga kapatid. Sa malas at sakit ng ating buhay, may kasama tayo. At ito ang pinapaintindi sa atin ni Jesus. Merong tatlong katangian ang malasakit ni Jesus. Lahat nagsisimula sa letter I, madaling tandaan. Unang letter I is initiative. Maganda po yung Pilipino ng salitang initiative. May kusang palo. Di ba kapag pinalo, doon pala minsan kumikilos, ito hindi na kailangan paluin, kikilos na lang siyang mag-isa. At mga kapatid, pansinin natin, hindi naman po hiniling ng babae na siya po ay pagalingin ni Jesus. Na hindi nga siya lumapit. Nakita ni Jesus yung pangangailangan ng babae. Kaya anong ginawa niya? Pinagaling po niya ng kusa. Nagkusa si Jesus. Hindi po siya namilit at tinuturo sa atin, hindi po pinipilit ang pagiging mapagmalasakit. Sapagkat minsan po, real talk lang, ang malasakit natin labas sa ilong. No? Dahil may nanonood, dahil pwedeng maging content sa social media, ayan, nagmamalasakit tayo. Pero mga kapatid, ang tunay na malasakit, tayo mismo ang pumipili na kumilos. May initiative. Pangalawang letter I is immediate. Mga kapatid, nakita din natin, agad-agad na ginawa ni Jesus ang pagpapagaling. Hindi na niya pinagpabukas pa, hindi na niya inantay yung ibang araw, bukod sa araw pamamahinga, para magpagaling. Sapagkat mga kapatid, ang malasakit ay walang pinipiling panahon. Ang malasakit ginagawa sa bawat oras sa lahat ng pagkakataon. At mga kapatid, dito makikita natin, yung kabutihan pwede mong gawin ngayon, huwag mo nang ipagpabukas pa. Gawin mo, sabi nga ni Kuya Boy, now na. At mga kapatid, ito rin ay paalala sa atin. Baka kasi minsan, bukas tayo ng bukas, nakalimutan na natin pwede naman tayong gumawa ng mabuti sa ngayon. Immediate dapat. Pangatlo at panguling letter I is impact. At ano ang hamon sa atin? May epekto dapat ang malasakit sa atin. Tingnan niyo po yung nangyari sa babae nung siya'y napagaling. Anong ginawa niya? Tumayo siya at nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, kapag tayo po tumanggap ng malasakit, dapat matuto din tayong maging mapagmalasakit. Pag naging mapagmalasakit tayo, tayo po ay nagiging giver. Hindi lang po basta receiver. Ang hirap kasi minsan, puro tayo receive. Wala naman po tayong give. Kaya po dararapat lamang magmalasakit din tayo, hindi pwedeng tanggap lang, matuto ring magbigay. Initiative, immediate, impact. Tandaan, ang malasakit po ay hindi lamang po slogan o kasabihan. Ang malasakit ay uri ng pamumuhay
ng isang tagasunod ni Kristo. Tara, pagdasal ko po kayo. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Jesucristo, salamat po sa biyaya ng malasakit na binigay mo sa babae sa aming ebanghelyo. Oo, marami kami nararanasang malas at sakit sa buhay. Oo, marami po kaming pinagdaraanan at minsan mahirap na pong ibsan. Pero sa pamamagitan po ninyo at sa tulong na aming kapwa, nakakaranas po kami ng ginhawa, ng tulong, ng habag, ng malasakit. Lord, turuan mo kaming maging compassionate. Dahil kayo po ay naging compassionate sa amin, maging compassionate din po nawa kami sa aming kapwa. Hinili na ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa, sa ating pagninilay, sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out sa mga social workers natin, no? Sa amin po sa Diocese of Parañaque, meron kaming Commission on the Services to Human Promotions, no? Parang counterpart po ng Caritas Manila. Ayan, mga taga-Caritas din po, shout out din po sa inyo. At sa lahat ng mga nagbibigay ng malasakit, sapagkat ang simbahan po natin ay simbahan ng malasakit, nawa po palagi tayo maging mapagmalasakit at tayo ang maging modelo ng malasakit na nanggaling mismo kay Jesus. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.